Mary Grace ay isang 14 na taong gulang na estudyante, anak ng masipag na taxi driver na si Mang Ruben. Kahit bata pa, marami na siyang pangarap at puno ng determinasyon na makatapos ng pag-aaral upang maiahon sa hirap ang pamilya. Bata pa lamang ay natutunan na niyang magpursige at maging matipid. Ni minsan, hindi siya sumama sa mga kabataang pasaway sa kanilang lugar, sapagkat alam niyang maaaring ikabigo iyon ng kanyang ama. Si Mang Ruben naman ay kilala sa pagiging mabuting ama at masipag sa pamamasada. Gabi-gabi, umiikot siya sa kalsada upang makabuo ng perang sapat para sa pangangailangan nilang mag-ama. Mahal na mahal niya si Mary Grace at ginagawa niya ang lahat para sa ikabubuti nito. Ngunit bilang ama, hindi niya maiwasang mag-alala, lalo na at lumalaki na ang kanyang anak sa isang mundong puno ng tukso at masamang impluwensya. Isang hapon, pauwi na si Mary Grace mula sa eskwelahan. Habang iniisip niya ang kanyang mga takdang aralin at kung paano pa siya makakatulong sa kanyang ama, napadaan siya sa isang kanto malapit sa kanilang bahay kung saan madalas tumambay ang mga kabataang kilalang may bisyo. Biglang tinawag siya ng kaklase niyang si Carla, isang babaeng madalas sumama sa grupo ng mga tambay doon. "Uy Mary Grace, halika dito. Sama ka naman kahit saglit." Masiglang tawag ni Carla habang nakangisi at hinihila si Mary Grace papalapit sa kanila. "Naku, Carla, marami akong kailangan gawin eh. Kailangan ko pang aralin yung assignments natin." Sagot ni Mary Grace, sinusubukang ngumiti kahit na may kaba sa kanyang dibdib. Alam niya kung anong klaseng mga kabataan ang grupo ni Carla at hindi siya komportableng makihalubilo sa kanila. "Assignment? Ano ka ba? Relax ka muna. Sandali lang naman to. Saka, magpakasaya ka muna Mary Grace. Hindi lahat ng oras, puro aral." Pangungulit ni Carla, sabay hilang muli sa braso niya. Napatingin si Mary Grace sa mga tambay na nakapalibot. Ramdam niya ang mga tingin ng mga ito na para bang may ibang binabalak. Sa gitna ng kaguluhan, narinig niya ang malakas na busina ng isang taxi. Laking gulat ni Mary Grace nang makita ang taxi ng kanyang ama na biglang huminto sa tapat nila. Bumaba si Mang Ruben, halatang gulat at galit ang ekspresyon sa kanyang mukha. "Mary Grace, anong ginagawa mo dyan?" Galit ang boses ni Mang Ruben. May halong pagkabigla at pagkadismaya. Agad na binitawan ni Carla si Mary Grace at wala siyang nagawa kundi ang humakbang papunta sa kanyang ama. "Pa, hindi po. Nakita lang po ako ng kaklase ko kaya huminto ako." Mabilis na paliwanag ni Mary Grace, ngunit ramdam niyang hindi siya lubos na pinaniniwalaan ng kanyang ama. Nakikita niya ang lungkot at pagkadismaya sa mga mata nito, kahit pa hindi ito magsalita. Tahimik silang naglakad pa uwi at sa kanilang pag-uwi, damang-dama ni Mary Grace ang bigat ng sitwasyon. Alam niyang kailangang patunayan niya sa kanyang ama ang kanyang tunay na layunin sa buhay at ipakitang hindi siya magpapadala sa mga tukso. Sa gabing iyon, habang nasa kanyang kwarto, natanim sa isip ni Mary Grace ang pangakong ipapakita sa kanyang ama na ang lahat ng kanyang ginagawa ay para sa kanilang ikabubuti at hindi niya kailanman babaliwalain ang kanyang mga pangarap at ang tiwala ng kanyang ama. Makalipas ang ilang linggo mula ng hindi pagkakaintindihan sa tambayan, naging mas determinado si Mary Grace na patunayan ang sarili sa kanyang ama. Pero sa araw-araw na pamamasada ni Mang Ruben, napapansin niyang tila mas dumadami ang gastos sa bahay, mga bayarin sa kuryente, tubig, at pati na rin ang kanyang mga gastusin sa eskwela. Kahit gaano pa kahaba ang oras na ginugugol ng kanyang ama sa pamamasada, tila kulang pa rin ang kinikita para sa kanilang pangangailangan. Isang gabi, habang nag-aaral si Mary Grace, narinig niyang dumating ang kanyang ama. Pagod na pagod ito at halos di na makatayo. Napansin ni Mary Grace ang kapayatan ng kanyang ama at ang malalim na mga eyebags nito dahil sa pagod. Naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad na nakapatong sa mga balikat ng kanyang ama. At doon nabuo ang kanyang desisyon. Kinabukasan, habang nagbabasa siya ng anunsyo sa eskwela, nakita niya ang isang poster tungkol sa mga part-time na trabaho sa isang malapit na convenience store. Alam niyang malaking tulong ang konting kita para makatulong sa kanilang mga gastusin, kahit na hindi sumasang-ayon ng kanyang ama sa ideyang magtrabaho siya.
Alam din niyang hindi niya maaasahan ang pagpayag nito kung hihingi siya ng pahintulot. Sa kabila ng pangamba, nag-apply si Mary Grace ng palihim. Sa kabutihang palad, tinanggap siya ng may-ari ng tindahan at sinabing maaari siyang magsimula kaagad. Kasabay ng kanyang pag-aaral, pumasok siya gabi-gabi pagkatapos ng klase at tahimik na nagtrabaho. Nagsusumikap na hindi mabuko ng kanyang ama. Ngunit isang gabi, habang pauwi si Mary Grace mula sa kanyang trabaho, biglang dumating ang taxi ng kanyang ama sa tapat ng convenience store kung saan siya nagtatrabaho. Nabigla si Mang Ruben nang makita siya doon. Naka-uniform at may bit-bit na mga kahon ng produkto. "Mary Grace, ano ang ginagawa mo dito?" Tanong ni Mang Ruben, halatang nagulat at nagtataka. Halos hindi makatingin si Mary Grace sa mga mata ng kanyang ama. Ramdam niya ang kaba sa kanyang dibdib. "Pa, kailangan ko pong makatulong sa gastusin natin. Nakikita ko pong hirap na hirap ka na eh." Sagot niya na may halong kaba at lungkot. "Gusto ko lang naman pong makatulong para hindi na tayo masyadong magipit." Natigilan si Mang Ruben. Napatingin kay Mary Grace ng matagal. Halata ang pagod sa kanyang mukha, pero ramdam ni Mary Grace ang lungkot at pagkabahala nito. Bagaman batid niya ang malasakit ng kanyang anak, hindi niya rin gustong ipagpaliban ni Mary Grace ang pag-aaral at magtrabaho ng napakabata pa. "Mary Grace, alam kong gusto mo akong tulungan, pero hindi mo kailangang iwanan ang pag-aaral mo para magtrabaho." Sagot ni Mang Ruben, marahang hinawakan ng balikat ng kanyang anak. "Bata ka pa, at ang trabaho ko ang dapat na sumuporta sa'yo. Ayokong magsakripisyo ka ng ganito." Ngunit si Mary Grace ay nagpilit. "Pa, hindi ko po iiwan ang pag-aaral ko. Ginagawa ko po ito sa gabi para hindi makasagabal sa klase ko. Please po, Papa, hayaan mo po ako. Kailangan po kitang tulungan." Tahimik na sumakay si Mary Grace sa taxi ng kanyang ama pauwi, habang nananatiling malalim ang iniisip ng Mang Ruben. Alam niyang may kabutihan sa ginagawa ng kanyang anak, ngunit alam rin niya na hindi dapat magtrabaho si Mary Grace sa ganitong edad. Sa gabing iyon, natulog si Mang Ruben na puno ng pangamba. At si Mary Grace naman ay may dalang matinding pangako sa sarili na itutuloy ang pagtulong sa kanyang pamilya, kahit gaano pa kahirap. Matapos ang insidente kung saan natuklasan ni Mang Ruben ang part-time na trabaho ni Mary Grace, lalo pang tumindi ang kanilang pag-uusap at pag-unawa sa isa't isa. Bagamat nag-aalala si Mang Ruben para sa kapakanan ng kanyang anak, naiintindihan din niya ang kagustuhan ni Mary Grace na makatulong sa pamilya. Sa kabila nito, patuloy na nag-aral si Mary Grace at naglalaan ng oras para sa kanyang trabaho sa convenience store. Isang hapon, habang pauwi si Mary Grace mula sa kanyang part-time na trabaho, napansin niyang nakatayo si Ana, isa sa kanyang matalik na kaibigan noong elementarya. Matagal na silang hindi nagkita, ngunit ngayon ay tila nagbago ang kanyang dating kaibigan. "Mary Grace, matagal na tayong di nagkita." Bati ni Ana habang may ngiti sa labi, ngunit may halong kakaibang enerhiya. "Oo nga, Ana eh. Kamusta ka na? Mukhang ibang-iba ka na ngayon ah." Sagot ni Mary Grace, medyo nag-aalinlangan. "Ayos lang naman. Nag-e-enjoy lang ako sa mga bagong barkada. Hindi tulad ng dati, alam mo na." Sabi ni Ana, sabay tawid ng isang bote ng soft drinks. Habang naglalakad sila, napansin ni Mary Grace na kasali na rin ang ilang kilalang tambay at iba pang kabataan na may reputasyon sa kanilang lugar. Ang musika ay mas malakas at ang usapan ay mas masigla. "Alam mo, Mary Grace, minsan kailangan mo rin mag-relax at makihalubilo. Hindi lahat ng bagay ay tungkol sa pag-aaral at trabaho, ano ba?" Paanyaya ni Ana, hawak ang bote. "Naiintindihan ko naman, Ana. Pero kailangan ko kasi talagang mag-focus ngayon eh." Mahinang tugon ni Mary Grace, sinusubukang iwasan ang pagtanggap ng inaanyayahan. "Come on, Mary Grace. Sandali lang naman eh. Libre pa naman ang inumin dito." Pilit na hikayat ni Ana, sabay hawak kay Mary Grace sa braso. Nanginginig si Mary Grace sa kaba, ngunit muling tumanggi. "Pasensya na, Ana.
Hindi ako makakasama ngayon. May kailangan lang talaga akong tapusin. Ngunit hindi sumuko si Ana. Hindi ka magsasaya kung lagi kang seryoso. Dapat, minsan, balance, may break ka rin, ganyan. Sabi niya habang unti-unting pinipilit si Mary Grace na sumama. Sa huli, napilitang umalis si Mary Grace upang hindi mapahiya ang kanyang sarili. Ngunit habang naglalakad palayo, naramdaman niyang may sumusunod sa kanya. Napalingon siya at nakita ang ilan sa mga bagong barkada ni Ana na nakangiti at may mga matang puno ng intensyon. Ilang araw matapos ang insidente, napansin ni Mary Grace na unti-unting kumalat ang mga bulong tungkol sa kanya. May mga nagsasabing madalas siyang nakikita sa tambayan at may pakialam sa mga gawaing ligaw. Dahil dito, nagsimulang magbago ang tingin ng ilang kaklase at kapitbahay sa kanya. Nakikita ko pa naman si Mary Grace sa convenience store ah. Bakit sinasabi ni Ana na madalas siyang lumabas? Sabi ng isang kaklase habang pinag-uusapan ang mga chismis. Naging mabigat sa puso ni Mary Grace ang mga ganitong usapin. Alam niyang totoo ang kanyang ginagawa para sa pamilya, ngunit ang maling akala ng iba ay nagpapahirap sa kanya. Naisip niya kung paano niya mapapatunayang hindi siya tulad ng ipinapakita ng mga chismis. Isang araw, habang nasa klase, hiniling siya ng guro na magbigay ng presentasyon tungkol sa kanyang mga proyekto sa paaralan. Ito ang pagkakataon ni Mary Grace upang ipakita ang kanyang dedikasyon at sipag sa pag-aaral. Sa kanyang presentasyon, ipinakita niya ang kanyang mga natapos na assignments at ang mga proyektong kanyang pinagbuti. Pinuri siya ng guro at ng kanyang mga kamag-aral sa kanyang pagiging masipag at disiplinado. Mary Grace, napakahusay ng presentasyon mo. Pinapakita mo talaga na dedikado ka sa pag-aaral. Sabi ng guro na may ngiti. Naramdaman ni Mary Grace ang bigat ng mga chismis na unti-unting nawawala habang nakikita siya ng iba bilang isang masipag at responsableng estudyante. Ngunit alam niyang hindi pa tapos ang kanyang laban upang mapanatili ang kanyang magandang reputasyon at mapanatili ang tiwala ng kanyang ama. Sa gabing iyon, habang nasa kanyang kwarto, naisip ni Mary Grace na kailangan niyang kausapin si Ana at linawin ang lahat. Alam niyang mahalaga ang kanilang pagkakaibigan, ngunit ayaw niyang mapabayaan ang kanyang mga prinsipyo at pangarap. Baka kailangan ko talagang kausapin si Ana at ipaliwanag ang lahat. Bulong niya sa sarili habang pinaghahandaan ang isang hakbang upang maibalik ang tiwala at pagkakaibigan na una niyang minahal. Sa kabila ng mga pagsubok at chismis na kumakalat tungkol sa kanya, nanatili si Mary Grace na determinado sa kanyang pag-aaral at trabaho. Ngunit sa mga nagdaang araw, napansin niyang tila hindi na normal ang kanyang pakiramdam. Madalas siyang nakakaramdam ng matinding pagod kahit pa wala pa man siyang masyadong ginagawa sa eskwela o sa trabaho. Isang araw, habang naglalakad papunta sa convenience store para sa kanyang part-time na trabaho, bigla siyang nakaramdam ng matinding sakit sa kanyang likod at balikat. Halos hindi niya maituwid ang kanyang katawan sa bigat ng pagod. Sa una, ay inakala niyang simpleng pagkapagod lang iyon. Kaya, pinilit niyang magpatuloy sa trabaho. Ngunit habang lumilipas ang oras, mas lalong lumalala ang kanyang nararamdaman. Ang pananakit sa katawan, pagkahilo, at ang tila hindi matapos-tapos na panghihina. Naging mas madalas ang kanyang panghihina at sa bawat pagkakataong nakakaramdam siya nito, tinatago niya ang nararamdaman sa kanyang ama. Ayaw niyang mag-alala si Mang Ruben, lalo na at alam niyang abala na ito sa pamamasada upang suportahan sila. Ngunit sa bawat araw na dumadaan, mas lalong nagiging mahirap para kay Mary Grace ang pagsabay sa pag-aaral at trabaho. Isang gabi, habang abala siya sa paglalagay ng mga produkto sa estante ng tindahan, napaupo siya sa sahig dahil sa biglaang pagkirot ng kanyang likod. Dali-daling nilapitan siya ng kanyang kasamahan. Mary Grace, ayos ka lang ba? Parang matamlay ka nitong mga nakaraang araw ah. Tanong ng katrabaho niya, bakas ang pag-aalala sa mukha. Okay lang po ako ate. Siguro pagod lang talaga ako sa pag-aaral at trabaho. Sagot ni Mary Grace, pilit nang umiti upang ikubli ang nararamdamang sakit. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang may mali. Patuloy siyang nagdadalawang isip kung dapat na ba niyang sabihin ito sa kanyang ama.
Ngunit natatakot siya na baka maging dagdag na alalahanin lamang ito. Kaya, nagpasya siya na magpahinga na lang at umasa na mawawala rin ang sakit na nararamdaman niya. Sa sumunod na mga araw, naging mas mahirap para kay Mary Grace ang mag-aral at magtrabaho. Hindi niya maunawaan kung bakit ganoon ang kanyang nararamdaman. Tila ba unti-unti siyang pinanghihinaan ng lakas. Pero sa kabila ng lahat, nagpatuloy siya. Nanalig na ang lahat ng kanyang ginagawa ay may kapalit na tagumpay balang araw. Sa gabing iyon, habang nakahiga siya sa kanyang ama at pilit na pinapakalma ang sarili sa gitna ng pananakit ng katawan, hindi niya napigilan ang pagbuntong hininga at pagpikit ng mga mata. Tahimik na nanalangin na bigyan siya ng lakas. Huwag sana akong pabayaan, Panginoon. Kailangan po akong suportahan ng ama ko. At marami pa akong dapat gawin para sa kanya. Bulong ni Mary Grace sa sarili, umaasang bukas ay magiging mas maayos na ang kanyang pakiramdam at patuloy na makakabangon upang ipagpatuloy ang kanyang mga pangarap. Sa kabila ng panghihina at pananakit ng katawan na pilit niyang kinakaya, nagpatuloy si Mary Grace sa kanyang pag-aaral. Isang araw, in-announce ng kanilang guro ang isang malaking proyekto sa klase na kailangang gawin ng grupo. Ngunit laking gulat niya nang malaman niyang nakagrupo siya sa ilang estudyante na kilalang pasaway at madalas napapansin ng guro dahil sa kanilang pagiging bulakbol. Habang nagpaplano sila ng gagawin para sa proyekto, ramdam ni Mary Grace ang kaba at pagdududa. Ang mga kasama niyang sina Rico, Jomar at Ellen ay hindi nakatuon sa proyekto at madalas ay nagkukulitan o nagbibiro lamang. Sa mga mata ni Mary Grace, kitang-kita ang kawalang interes ng kanyang mga kaklase sa proyekto at natatakot siya na baka siya lamang ang magtrabaho ng husto upang matapos ito. Isang hapon, habang nagbi-meeting sila sa library, napansin ni Mary Grace na abala si Rico sa paggamit ng kanyang cellphone, habang sina Jomar at Ellen naman ay tila walang intensyong makinig sa kanilang usapan tungkol sa proyekto. Guys, kailangan nating tapusin ang proyektong to. Malaking porsyento ng grades natin ang nakasalalay dito. Paalala ni Mary Grace, sinusubukang panatilihin ang kanyang pagiging kalmado. Ngunit hindi siya sineryoso ni Rico na nagtaas ang kilay at ngumisi. Relax ka lang, Mary Grace. Di naman end of the world yan. Silang tong project. Sumingit si Jomar. Tsaka, ikaw naman ang magaling dito, Mary Grace. Pwede ka namang umasa sa sarili mong talino, di ba? Tutulungan ka naman namin. Pero, hindi ba pwedeng wag munang masyadong seryoso? Ramdam ni Mary Grace ang bigat ng sitwasyon. Alam niyang hindi magiging madali ang proyekto kung hindi sila magtutulungan. Ngunit hindi rin niya gustong magmukhang bossy sa kanyang mga kaklase. Gayunpaman, pinili niyang magpakatatag at ipaliwanag ang kahalagahan ng kanilang grupo. Alam kong iba-iba tayo ng pananaw sa school, pero sana maintindihan niyo na hindi lang to tungkol sa grades. Gusto ko lang sanang matapos natin to ng maayos para lahat tayo may natutunan. Gusto kong may ambag tayong lahat. Paliwanag ni Mary Grace, pilit ang ngiti sa kabila ng kaba. Napansin ni Ellen ang pagiging seryoso ni Mary Grace at sa kauna-unahang pagkakataon ay tumigil siya sa kanyang pagbibiro. Sige na nga, Mary Grace. Pwede ko namang tulungan sa paggawa ng poster para sa report natin. Sabi niya kahit na halatang napilitan. Sa konting pag-unawa, unti-unting nakuha ni Mary Grace ang atensyon ng kanyang mga kaklase. Bagamat hindi kasing seryoso ng kanyang nais, nagawa niyang hikayatin sina Rico at Jomar na magsaliksik ng konting impormasyon para sa kanilang presentasyon. Alam niyang hindi perpekto ang kanilang grupo, ngunit masaya siya sa konting pag-usad ng kanilang nagawa. Sa huling araw ng kanilang presentasyon, nagulat si Mary Grace nang makita ang mga kasamahan niya na nakabihis ng maayos at may dalang mga materyales para sa proyekto. Bagaman hindi perpekto ang kanilang mga ginawa, masaya si Mary Grace dahil nagawa nilang tapusin ang project ng may pagkakaisa. Pagkatapos ng presentasyon, tahimik na lumapit si Rico sa kanya. Alam mo, Mary Grace, ang kulit mo rin pala, no? Pero salamat ha. Siguro kailangan din namin minsan yung may magre-remind sa amin na mahalaga rin yung ganito.
Nakangiti si Mary Grace nang marinig iyon. Alam niyang hindi pa rin perpekto ang lahat, ngunit unti-unti niyang nakikita ang bunga ng kanyang pagsisikap at tiyaga. Sa kabila ng kanyang mga pagsubok at panghihina, nakahanap siya ng bagong lakas at inspirasyon na magpatuloy at ipaglaban ang kanyang mga pangarap. Hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kanyang pamilya at ang mga taong naniniwala sa kanya. Matapos ang mga pagsubok sa eskwela at sa grupo, mas naging masigasig si Mary Grace sa kanyang mga pangarap na makatapos ng pag-aaral at matulungan ng kanyang ama. Subalit, patuloy na tumataas ang mga gastusin sa bahay. Lalo na at may panibagong bayarin at utang na kailangang bayaran si Mang Ruben. Bagaman gumugugol na siya ng oras sa part-time na trabaho sa convenience store, alam niyang hindi pa rin ito sapat upang makatulong ng husto sa kanilang mga pangangailangan. Isang araw, habang nag-aayos ng mga notebook sa kanyang bag, nilapitan siya ng kanilang kapitbahay na si Aling Marta, isang matandang babae na kilala sa kanilang lugar bilang may kaya sa buhay. Madalas itong nagpapatulong kay Mary Grace sa ilang mga simpleng gawain, tulad ng pagdidilig ng mga halaman o pagwawalis ng bakuran. At bilang kapalit, ay binibigyan siya ng konting pangmerienda. Mary Grace, nakita ko si Mang Ruben kahapon. Mukhang hirap na hirap siya sa pamamasada, anak. Sabi ni Aling Marta, may halong awa sa boses. Opo, Aling Marta, pero ginagawa naman po ni Papa ang lahat para sa amin. Sagot ni Mary Grace kahit naramdam niya ang lungkot sa mga mata. Napansin ni Aling Marta ang kabaitan at kasipagan ni Mary Grace. Kaya, nag-isip siya ng paraan upang makatulong. Kung hindi ka masyadong abala, gusto sana kitang kunin bilang katulong dito sa bahay. Magiging madali lang naman ang mga gawain. Maglilinis ng bahay, magluluto ng konti at mag-aalaga ng mga halaman. Babalik ka naman sa eskwela pagkatapos ng mga gawain at may konting sahod na mabibigay ko sa'yo. Nagulat si Mary Grace sa alok ni Aling Marta. Sa isang banda, alam niyang malaking tulong ito upang makabawas sa gastusin sa bahay at upang matulungan ng kanyang ama. Ngunit sa kabilang banda, natatakot siyang baka mahirapan siya na pagsabayin ng trabaho at pag-aaral. Pakiramdam niya, lalo siyang magiging pagod, ngunit naisip niya rin ang kapakanan ng kanyang ama. Nang pauwi siya ng gabing iyon, hindi maalis sa isip ni Mary Grace ang alok ni Aling Marta. Sa kanyang kwarto, tahimik niyang pinag-isipan ang kanyang sitwasyon. Sa wakas, nagdesisyon siya na tanggapin ang trabaho bilang katulong upang kahit paano ay may dagdag na kita sila. Kinaumagahan, habang papunta sa eskwela, dumaan siya sa bahay ni Aling Marta upang kumpirmahin ang kanyang desisyon. Aling Marta, tatanggapin ko po ang alok ninyo. Sabi niya, pilit nang umingiti. Magiging mahirap po pero kakayanin ko para makatulong kay Papa. Nang magsimula si Mary Grace sa trabaho, naging mahirap ang kanyang bagong routine. Maagang gumigising upang maglinis ng bahay ni Aling Marta, naghahanda ng almusal at nagdidilig ng mga halaman bago pumasok sa eskwela. Sa hapon, pumupunta siya sa convenience store para sa kanyang part-time job. Sa gabi, pinagsasabay niya ang kanyang pag-aaral at mga gawaing bahay sa kanilang tirahan. Habang tumatagal, nararamdaman niyang lalong bumibigat ang kanyang katawan at mas lalong bumabagal ang kanyang kilos dahil sa pagod. Ngunit sa tuwing naiisip niya ang kanyang ama at ang sakripisyong ginagawa nito para sa kanilang pamilya, nakakahanap siya ng lakas upang magpatuloy. Isang gabi, habang nakahiga siya at halos wala ng lakas, narinig niya ang kanyang ama na bumubulong sa kanyang sarili habang naghahanda para sa kinabukasan. Sana maibigay ko ang mas magandang buhay kay Mary Grace. Wala siyang ibang nararapat kundi ang tagumpay. Ang mga salitang iyon ang nagsilbing panibagong inspirasyon para kay Mary Grace. Sa kabila ng hirap at pagod, pinangako niya sa sarili na hindi siya susuko. Para sa kanyang ama, sa kanilang kinabukasan at sa mga pangarap na matagal na niyang pinaninindigan. Sa mga sumunod na linggo, mas lalo pang napabigat ang mga gawain ni Mary Grace sa bahay ni Aling Marta. Hindi lang simpleng paglilinis at pagdidilig ang kanyang ginagawa. Ngayon,
Madalas ay inuutusan na rin siya ng anak ni Aling Marta, si Lisa, isang dalagang may kaya na gawing mas detalyado ang mga gawaing bahay. Si Lisa ay kilala sa kanilang lugar bilang isang maganda ngunit masungit na dalaga. Minsan ay pinupuna pa niya ang mga ginagawa ni Mary Grace, kahit na wala naman itong pagkakamali. Mary Grace, bakit hindi mo maayos ang pagkakaayos ng mga kortina? Hindi mo ba alam na mas gusto ko tong nakatiklop ng pantay? Sabay taas ng kilay ni Lisa habang nakatayo sa tabi ni Mary Grace. Ay, opo. Pasensya na. Aayusin ko po agad. Mahinahong sagot ni Mary Grace, pilit na nagpapakumbaba upang hindi magulo ang kanyang trabaho. Ngunit kahit gaano siya kaingat sa trabaho, tila ba laging may nakikitang mali si Lisa. Bukod pa rito, hindi niya mapigilan ang palihim na pagkiling sa kagandahan ni Mary Grace. Sa kabila ng simpleng pananamit at pagiging tahimik, namumukod tangi ang ganda ni Mary Grace, na parang mas sumisikat sa gitna ng hirap at pagod. Ang kagandahan at kabaitan ni Mary Grace ay tila nagiging mitsa ng inggit ni Lisa. Isang hapon, habang naglilinis si Mary Grace sa sala, bigla siyang tinawag ni Lisa. Mary Grace, bakit hindi ka pa tapos dito? Anong ginagawa mo buong araw? Tanong nito nang may halong pagkamataray. Huminga ng malalim si Mary Grace bago sumagot. Pasensya na po, Lisa. Ginagawa ko na po lahat ng kailangan. Malapit na rin po, matatapos na po ako. Diyos ko, Mary Grace, sana mag-effort ka naman. Hindi pwedeng puro, okay lang, sige po, yung mga trabaho mo dito. Sabi ni Lisa na may halong panguuyam. Sabay taas ng kilay habang tumititig sa kanya. Alam ni Mary Grace na kahit anong gawin niya, hindi siya lubos na matatanggap ni Lisa. Lumipas ang ilang linggo at patuloy pa rin ang masungit na pag-uugali ni Lisa sa kanya. May mga pagkakataon pa nga na pinapahiya siya nito sa harap ng ibang mga kasambahay sa tuwing may bisita si Lisa. Ipinapakita ang mga simpleng pagkakamali na tila pinapalaking issue. Subalit sa kabila ng lahat, tinitiis ito ni Mary Grace, iniisip na isa lamang itong pagsubok para sa kanyang mga pangarap. Isang araw, habang nag-aayos siya ng mga gamit sa kwarto ni Lisa, naramdaman niyang tumingin si Lisa sa kanya mula ulo hanggang paa. Tila ba may tinatansya. Mary Grace, hindi ko maintindihan kung bakit nag-aabala ka pa sa trabaho dito. Maganda ka naman. Alam mo bang marami kang maaring makuha nang hindi nagtatrabaho ng ganito? Sabi ni Lisa, halos may panguuyam sa tono. Ngumiti lamang si Mary Grace at may hinahong sumagot. Ginagawa ko po to para sa pamilya ko, para po sa papa at sa pag-aaral ko. Alam ko pong may mabuting bunga to balang araw. Hindi makapagsalita si Lisa sa sagot ni Mary Grace, at tila sa kauna-unahang pagkakataon ay natigilan siya. Ramdam ni Mary Grace na mas lalong lumalalim ang pagkapuot ni Lisa sa kanya, ngunit hindi siya nagpatinag. Alam niyang hindi ang kagandahan o kayamanan ang sukatan ng kanyang halaga, kundi ang kanyang sipag at determinasyon. Habang tumatagal si Mary Grace sa bahay ni Aling Marta, napapansin ng mga bisitang dumarating doon ang kanyang angking kagandahan at kabaitan. Likas na mahinhin at masipag si Mary Grace. Kaya, madali siyang nakikitaan ng magandang asal na lalong nagbigay ng kakaibang aliw sa mga kalalakihan sa kanilang lugar. Madalas, kapag may mga kaibigan si Lisa na bumibisita, hindi maiwasang humanga ang ilan sa kanila kay Mary Grace, at ito ay labis na kinaiinis ni Lisa. Isang gabi, may dumating na mga bisita sa bahay ni Aling Marta. Mga kaibigan ni Lisa mula sa eskwela. Isa sa mga lalaking kaibigan ni Lisa, si Marco, ay agad na napansin si Mary Grace habang nagliligpit ito ng mga baso at pagkain sa sala. Lisa, sino yung dalagang yun? Tanong ni Marco, nakatingin kay Mary Grace habang tahimik itong nagtatrabaho. Napakunot ang noo ni Lisa, ngunit pilit siyang ngumiti. Ah, si Mary Grace? Siya yung katulong namin dito sa bahay. Di yan nakikihalubilo sa mga bisita. Sabi niya, pilit na hinaharang ang anumang interes maaaring mabuo sa pagitan ni Marco at Mary Grace. Ngunit sa kabila ng mga sinabi ni Lisa,
hindi na napigilan ni Marco na kausapin si Mary Grace ng saglit. Nang magtungo si Mary Grace sa kusina upang kunin ang ilang inumin, sumunod si Marco. Mary Grace, tama ba? Narinig ko mula kay Lisa ang pangalan mo. Sabi ni Marco, may magiliw ng ngiti sa labi. Kamusta ka naman? Napatingin si Mary Grace, halatang nagulat. Ngunit nagbigay siya ng magalang ng ngiti. Ayos lang naman po ako. Pasensya na po kung nabulaho ko kayo. Sagot niya nang may paggalang. Lalong nakaramdam ng pagkaasiwa si Lisa nang makita niyang masaya pang kinakausap ni Marco si Mary Grace. Habang nagpapalipas ng oras, napansin niyang hindi lang si Marco ang nagpakita ng interes kay Mary Grace, pati na rin ang iba pang mga lalaking bisita. Ang ilang mga kaibigan ni Lisa ay lihim na nagtatanong tungkol kay Mary Grace. At kahit pa hindi sila lantaran, halata ang pagkamangha sa dalagang may simpleng kagandahan. Nang makaalis ang mga bisita ng gabing iyon, hindi na napigilan ni Lisa ang kanyang galit. Agad niyang tinawag si Mary Grace sa sala. Mary Grace, ano bang iniisip mo? Bakit ka nakikipag-usap sa mga bisita ko? Sabi ni Lisa, may halong pagsimangot sa pagtaas ng boses. Bilang katulong, hindi mo trabaho ang makihalubilo sa kanila. Iisa lang ang kailangan mo dito. Ang gawin ang trabaho mo at hindi makisali kung saan hindi ka dapat kasali. Tahimik na nakuyuko si Mary Grace. Ramdam ang pagsiselos ni Lisa. Pasensya na po, Lisa. Wala po akong intensyon na makipaghalubilo. Nagkataon lang po na kinausap nila ako. At wala naman po akong intensyon na makasama o makipaglapit. Ngunit hindi napigil ni Lisa ang kanyang galit at inggit. Hindi mo alam ginagawa mo, Mary Grace. Hindi dahil maganda ka, may karapatan ka nang makakuha ng atensyon ng kahit na sino. Mariing sabi ni Lisa, ang mga matay puno ng galit. Gusto mang sumagot ni Mary Grace at ipagtanggol ang sarili, pinili na lamang niyang manahimik. Alam niyang hindi madadaan sa paliwanag ang galit ni Lisa. Sa kanyang puso, nararamdaman niya ang kanyang kagandahan ay nagdulot ng hindi inaasahang pagsubok sa kanyang trabaho. Ngunit patuloy niyang pinanghahawakan ng kanyang prinsipyo, ang hindi pagtuunan ng pansin ang mga bagay na labas sa kanyang kontrol. Sa kanyang katahimikan, itinanim ni Mary Grace sa sarili ang pangakong hindi siya magpapaapekto sa inggit at galit ng iba at ipagpapatuloy niya ang trabaho sa bahay ng may buong puso at katapatan para sa kanyang ama at sa kanyang mga pangarap. Matapos ang masungit na pagtrato ni Lisa ng gabing iyon, lalong naging mahirap para kay Mary Grace ang kanyang araw-araw na gawain sa bahay ni na Aling Marta. Lahat ng kanyang kilos ay pinupuna ni Lisa, mula sa pagkakaayos ng mga plato hanggang sa pagwawalis ng sahig. Kahit maliit na pagkakamali, tila pinalalaki ni Lisa at hindi nalingid kay Mary Grace ang nakatagong inggit at galit sa mata ng kanyang amo. Isang umaga, habang nagwawalis si Mary Grace sa sala, bigla siyang tinawag ni Aling Marta. Mary Grace, halika nga rito, iha. Malumanay na sabi ni Aling Marta, ngunit may seryosong tingin sa mukha. Agad na lumapit si Mary Grace, may kaba sa kanyang dibdib. Opo, Aling Marta. May kailangan po ba kayo? Napapansin ko na parang nagiging mabigat ang loob ni Lisa sa'yo. Bungad ng matanda na may halong pag-aalala sa boses. Alam kong masipag ka at mabait, Mary Grace. At wala akong nakikitang mali sa trabaho mo rito. Pero gusto kong itanong sa'yo kung ayos ka ba rito? Wala ka bang hindi nasasabi? Hindi inaasahan ni Mary Grace ang tanong na iyon. Alam niyang mabuti si Aling Marta at naging maayos ang trato nito sa kanya mula sa simula. Ngunit dahil sa pagiging mahinhin at masikap, hindi niya gustong magreklamo o magsumbong tungkol sa kanyang nararanasan mula kay Lisa. Ngumiti siya ng matipid. Pilit na itinatago ang kanyang nararamdaman. Ayos lang po ako, Aling Marta. Pasensya na po kung nagdulot ako ng abala. Ginagawa ko lang po ang aking trabaho. Sagot ni Mary Grace, pilit na ipinapakita ang kanyang tapang at pagpapakumbaba. Tumango si Aling Marta, ngunit halatang hindi lubos na nakontento sa sagot ng dalaga. Kung sakali, Mary Grace, huwag kang mag-aatubiling magsabi ha.
Alam kong mahirap ang maging katulong, lalo na sa batang tulad mo na may pangarap pang matupad. Sabi ni Aling Marta, pinisil ang kanyang kamay bilang tanda ng pagkalinga. Makalipas ang ilang araw, hindi pa rin tumigil si Lisa sa kanyang mapanlinlang na pakikitungo kay Mary Grace. Lalo niyang pinagdidiskatahan ng dalaga tuwing may mga bisitang dumarating sa bahay at inuutusan siyang gawin ng mga bagay na tila sinadyang pahirapan siya. Isang gabi, matapos niyang tapusin ang mga gawaing bahay at nakahanda na siyang magpahinga, biglang pumasok si Lisa sa kusina. Mary Grace, hindi pa tayo tapos. Linisin mo ang banyo sa itaas. May mga bisita akong darating bukas at ayokong may kahit isang mantsa na makita doon. Sabi ni Lisa, naglalayong ipakita ang kanyang otoridad. Bagamat pagod na, sumunod pa rin si Mary Grace. Naglinis siya sa banyo, iniisip ang kanyang ama at ang pangarap niyang maging matagumpay balang araw. Ngunit habang nagpapagod siya sa bawat gawaing inuutos ni Lisa, natutunan niyang mas tumatag at manatiling kalmado sa kabila ng lahat. Hindi nagtagal, napansin ni Aling Marta ang pagbabago sa ugali ng kanyang anak. Isang araw, nagdesisyon siya na kausapin si Lisa tungkol sa kanyang kinikilos. Lisa, alam kong matagal lang nandito si Mary Grace at hindi ko siya kailanman nakitaan ng pagkukulang. Wika ng kanyang ina, matalim ang tingin kay Lisa. Nakikita ko kung paano mo siya tratuhin at hindi ko yun kinatutuwaan. Mama, ano ba ang ibig niyong sabihin? Ani Lisa, tila nagulat. Lisa, hindi mo kailangan makipagkumpetensya kay Mary Grace. Isa siyang mabuting bata at kung hindi mo man nakikita iyon, sana malaman mong hindi ako masaya sa nakikita ko sa'yo ngayon. Inaasahan ko magiging patas ka sa kanya. Sabi ni Aling Marta na tila may lalim ng pag-unawa. Tahimik si Lisa at hindi makatingin ng diretso sa kanyang ina. Alam niyang mali ang kanyang ginagawa, ngunit ang inggit at pride ang pumipigil sa kanyang aminin ito. Samantala, narinig ni Mary Grace ang usapan at ramdam niyang pinagtanggol siya ni Aling Marta. Sa kanyang puso, nakaramdam siya ng konting ginhawa. Alam niyang hindi siya nag-iisa at kahit gaano pa kahirap ang sitwasyon, may mga taong nakakakita ng kanyang pagsusumikap. Pag-uwi niya ng gabing iyon, tahimik siyang nanalangin. Nagpapasalamat sa mga taong handang tumulong at magbigay ng katarungan. Pinangako niya sa sarili na magpapatuloy sa kanyang pagsusumikap sa kabila ng hirap, sa kabila ng inggit at galit. Dahil alam niyang ang lahat ng ito ay maghahatid sa kanya sa tagumpay balang araw. Pagkatapos ng seryosong pag-uusap nila ni Aling Marta, nagdesisyon si Lisa na magpakitang mabait kay Mary Grace sa loob ng ilang araw. Ngunit sa kanyang loob, naghahanda siya ng plano upang makaganti sa dalaga. Lumalapit na ang araw ng kanyang dibu, isang engranding party na pinaghahandaan ng kanilang pamilya. Nagdesisyon si Lisa na gawing espesyal ang araw na iyon. Hindi lamang para ipagdiwang ang kanyang 18 kaarawan, kundi pati na rin planuhin ang isang paghamak kay Mary Grace. Isang hapon, nag-imbita si Lisa ng ilan sa kanyang mga kaibigan sa bahay upang magplano para sa kanyang dibu. Habang nag-uusap sila tungkol sa mga detalye ng party, biglang nagsalita si Lisa. Alam nyo, may iniisip akong paraan para gawing mas masaya yung party ko. Aniya, sabay kindat sa kanyang mga kaibigan. Mag-e-enjoy tayo at kasabay nun, baka pwede nating bigyan ng special na spotlight si Mary Grace. Nagkatinginan ng mga kaibigan ni Lisa at may halong pananabik sa kanilang mga mata. Tinanong siya ng kanyang kaibigang si Jenny. Ano bang binabalak mo, Lisa? Simple lang, ngumisi si Lisa. Magpapanggap tayong mabait kay Mary Grace. Iimbatahan natin siya na magbihis para sa party. Kunyari, ituring siyang espesyal na bisita. Pero sa totoo lang, ipapahiya natin siya sa harap ng lahat. Nag-usap ang grupo at nagplano ng mga detalye. Nagdesisyon sila na bilhan si Mary Grace ng damit na magbumukhang kakaiba. Isang luma at hindi angkop na pangdibu na gown na ipapangako nilang regalo sa kanya upang suotin sa gabi ng party.
Bukod dito, pinano rin nila na taniman ng lason ang mga usapan ng mga bisita para ipahiya si Mary Grace sa kanyang simple at mahinhin na pagkatao upang lumabas siyang walang alam sa magarang mundo na ginagalawan ni Lisa at ng kanyang mga kaibigan. "Perfecto," sabi ni Lisa na bakas ang kasiyahan sa kanyang mata. "Wala siyang ideya. Gagawin natin kakatawanan siya sa mismong dibo ko." Ilang araw bago ang party, kinausap ni Lisa si Mary Grace na parang mabait. Binigyan siya ng isang regalo, isang makalumang gown na may matingkad na kulay at may kakaibang estilo. Habang tangan ni Mary Grace ang damit, pilit siyang ngumiti at nagpasalamat. Bagamat hindi niya maiwasang maramdamang may kakaibang intensyon si Lisa. "Salamat po, Lisa. Hindi ko inaasahan ang regalong to." Mahinahong sabi ni Mary Grace, pilit iniintindi ang kabaitan ng amo. Nang dumating ang araw ng debut, abala si Mary Grace sa pag-aayos ng lahat para sa engranding selebrasyon. Nang matapos na ang kanyang mga gawain, pumasok siya sa silid at sinuot ang gown na ibinigay ni Lisa. Bagamat pakiramdam niya ay tila hindi angkop ito sa okasyon, sinabi rin ni Lisa na sa oras ng pagpasok ng mga espesyal na bisita ay ipapakilala siya bilang bahagi ng kanilang tahanan at naniwala si Mary Grace na isang magandang pagkakataon ito para sa kanya. Nang tumuntong siya sa party, napansin ng ilang mga bisita ang kanyang kakaibang bihis at nagsimula ng magbulungan. May mga ngiting nakakainsulto at mga matang puno ng pagtutuksong tumingin sa kanya. Naramdaman ni Mary Grace ang mga matang nakatingin sa kanya ng may bahagyang pangungutya. Ngunit pinilit niyang manatiling kalmado. "Ladies and gentlemen, ang ating espesyal na bisita, si Mary Grace." Biglang anunsyo ni Lisa nang may pilyang ngiti. Sabay hila sa kanya papunta sa gitna ng sala, kung saan naroroon ang lahat ng bisita. Narinig ni Mary Grace ang mahihinang tawanan at bulungan mula sa mga tao sa paligid. Ngunit sa halip na mapahiya, itinaas niya ang kanyang ulo, huminga ng malalim at binigyan ang lahat ng magalang ng ngiti. Naisip niya ang kanyang ama, ang kanyang pagsisikap at ang mga pangarap na patuloy niyang pinanghahawakan. Sa kanyang isip, inuulit-ulit niya sa sarili, "Hindi ako susuko. Hindi nila alam ang tunay kong pinaghuhugutan." Habang patuloy ang pagbubulungan ng mga bisita, napansin ng ilang tao ang katatagan at ang likas na kagandahan ni Mary Grace sa kabila ng kakaibang kasuotan. Ilang mga bisita ang tahimik na namangha sa kanyang dignidad at pananalig sa kanyang sarili. May ilan pang lumapit at bumati sa kanya ng may paggalang. Kahit na ang ilan sa mga kaibigan ni Lisa ay nagtataka kung bakit tila hindi nadadala sa kahihiyan si Mary Grace. Sa dulo ng gabi, sa kabila ng mga pang-iinsulto, nagawa ni Mary Grace na magpakita ng lakas ng loob at kababaang loob. Bagamat hindi niya lubos na alam ang buong plano ni Lisa, alam niyang may mga tao ring nakakakita ng kanyang tunay na pagkatao. Sa kanyang puso, nagdesisyon siyang mas lalong magpursige sa kanyang mga pangarap. Pinatatag ang bawat kahihiyan at pagsubok na pinilit ibato sa kanya. Habang patuloy ang pagdiriwang sa dibo ni Lisa, naglalakad si Mary Grace palayo mula sa gitna ng sala, sinusubukang magpakita ng tapang at dignidad sa kabila ng pang-iinsulto sa kanya. Nag-aalok siya ng ngiti sa ilang mga bisita at abalang-abala sa pag-aasikaso ng mga huling kailangan para sa party. Subalit biglang tumahimik ang buong lugar nang isang kilalang bisita ang biglang tumayo at dahan-dahang lumapit kay Mary Grace. Si Ginoong Salvador, isang kilalang negosyanteng may malalaking koneksyon sa industriya, ay nakasuot ng eleganteng suit at kilalang mataas ang pagtingin ng marami sa kanya. Lahat ng mga mata ay nakatuon sa kanya dahil kilalang malapit siya sa pamilya ni Lisa at naging business partner ni Aling Marta. Tila hindi makapaniwala ang mga bisita, maging si Lisa, nang biglang huminto si Ginoong Salvador sa harap ni Mary Grace. Bahagyang yumukod sa kanya nang may pagpapakita ng paggalang at nakangiting tila may malalim na pasasalamat. Nagulat si Mary Grace, hindi alam ang gagawin habang nakatingin kay Ginoong Salvador na nakayukod. Ang mga kaibigan ni Lisa ay nakatingin, hindi makapaniwala sa kanilang nakikita, at nagtanong sa kanilang mga sarili
kung ano ang dahilan ng kanyang kakaibang paggalang kay Mary Grace. Ginoong Salvador, ano pong ginagawa niyo? Bulong ni Lisa, bakas ang pagkaasiwa at pagkagulat sa kanyang mukha. Siya po yung katulong namin. Dagdag niya, tila naghahanap ng paliwanag. Ngunit hindi sumagot si Ginoong Salvador at sa halip, tumingin lamang kay Mary Grace at binigyan siya ng magalang ng ngiti bago tuluyang bumalik sa kanyang upuan. Tahimik ang lahat. Hindi alam ang gagawin o kung ano ang tunay na dahilan sa kilos ng tanyag na bisita. Habang bumalik si Mary Grace sa kanyang kinalalagyan, tila nararamdaman pa rin ng mga bisita ang hindi maipaliwanag na respeto at pagpapakumbaba sa kanyang presensya. Hindi makapaniwala si Lisa sa nasaksihan at ang mga kaibigan niya ay patuloy sa pagbubulungan. Nagtatanong kung may espesyal bang dahilan o kung may hindi alam tungkol kay Mary Grace ang lahat. Nagpatuloy ang gabi, ngunit hindi na maalis sa isip ng mga tao ang kakaibang tagpo. Naging usap-usapan ng tahimik na pagyukod ni Ginoong Salvador kay Mary Grace at ang hindi maipaliwanag na koneksyon o dahilan sa kanilang dalawa. Habang paalis ang mga bisita, ang tanong sa kanilang mga mata ay nananatiling nakabitin sa hangin. Sino nga ba si Mary Grace at ano ang dahilan ng hindi inaasahang paggalang ni Ginoong Salvador sa isang simpleng katulong? Sa patuloy na bulong-bulungan ng mga bisita tungkol sa kakaibang tagpo, napansin ni Ginoong Salvador ang pagkalito at kawalang kasiguruduhan sa mukha ni Lisa at ng kanyang mga kaibigan. Sa wakas, huminga siya ng malalim at nagpa siya ng magpaliwanag. Tumayo siya, itinaas ang kamay upang humingi ng atensyon at nagsalita. Siguro ay nagtataka kayong lahat kung bakit ko ipinakita ng ganoong paggalang kay Mary Grace. Simula niya, tinignan ng bawat isa sa silid. Ngunit para sa akin, ang batang ito ay anak ng isang tao na lubos kong pinahahalagahan. Lahat ng mga mata ay nakatuon sa kanya at tahimik ang lahat nakikinig ng mabuti. Nagpatuloy si Ginoong Salvador. Ang ama ni Mary Grace, si Mang Ruben, ay matalik kong kaibigan. Siya ang taxi driver na minsang nagligtas ng buhay ko noong ako'y napahamak sa kalsada isang gabi. Ilang taon na ang nakakaraan. Habang maraming dumaraan na sasakyan at walang nag-abalang tumulong sa akin, si Mang Ruben ang naglakas loob na huminto at dalhin ako sa ospital. Hindi lang yun. Sinigurado niyang maayos ako sa loob ng maraming araw. Kahit wala siyang hinihinging kapalit. Mula noon, siya ay naging isang mabuting kaibigan sa akin. Halos di makapaniwala si Lisa sa narinig, lalo na ang mga kaibigan niya na ngayon ay tahimik na nakikinig, nagugulat sa hindi inaasahang kwento. Lagi niyang ikinikwento si Mary Grace sa akin. Sa bawat pag-uusap namin, lagi niyang pinapakita ang litrato ng kanyang anak. Ipinagmamalaki kung gaano siya kasipag sa pag-aaral at kung gaano kalaki ang mga pangarap nito. Sabi niya, kahit sa kabila ng kanilang kahirapan, determinado si Mary Grace na makatulong sa pamilya niya. Nagpatuloy si Ginoong Salvador at tumingin kay Mary Grace, puno ng paggalang sa mga mata. Lagi niyang pinapangarap na balang araw, may bibigyan siya ng mas magandang buhay ng kanyang anak. At ako ang saksi sa kanyang pagmamahal at sakripisyo. Dahan-dahang lumapit si Ginoong Salvador kay Mary Grace at sa harap ng lahat, kinuha ang kanyang kamay. Mary Grace, ngayon na ikaw na ang nakikita kong buhay na patunay ng pagmamahal at sipag ng iyong ama. Huwag mong hayaan ng sino man na hamakin ka. Ikaw ay nagdadala ng dignidad at karangalan sa pangalan ni Mang Ruben. Isang tunay na kaibigan na hindi ko makakalimutan. Nanahimik ang buong silid at sa gitna ng kalituhan at kaba, ramdam ni Mary Grace ang init ng respeto at pagmamahal ni Ginoong Salvador para sa kanyang ama. Sa kabila ng mga kahihiyan at pagsubok na sinadya ni Lisa, naramdaman niyang ang dignidad at halaga ng kanilang pamilya ay hindi matitinag ng mga pang-uyam o inggit. Nakatayo si Lisa sa gilid, hindi makitingin ng diretso kay Mary Grace. Bakas ang hiya at pagsisisi sa kanyang mukha. Alam niyang nagkamali siya sa kanyang pagtrato sa dalaga at sa harap ng mga bisita, hindi niya naitago ang kanyang kahihiyan.
Maraming salamat po, Ginoong Salvador. Sabi ni Mary Grace, may luha sa kanyang mga mata. Para sa akin, malaking inspirasyon po ang ama ko. Ang lahat ng ito ay ginagawa ko rin para sa kanya, tulad ng mga pangarap niyang lagi niyang kinikwento sa inyo. Lumapit si Aling Marta at sa unang pagkakataon ay mahigpit niyang niyakap si Mary Grace. Alam kong mabuting bata ka, Mary Grace. Sa loob-loob ko, ako ay humahanga sa iyong sipag at tiyaga. Patawad kung hindi namin agad nakita ang tunay mong halaga. Habang bumabalik sa normal ang pagtitipon, marami sa mga bisita ang nagpakita ng paggalang kay Mary Grace at ang dating mga bulungan ng panlalait ay napalitan ng paghanga at respeto. Alam nilang sa kabila ng lahat ng kanyang pagdurusa at pagsubok, si Mary Grace ay nagtaglay ng isang kaluluwang puno ng lakas at pagmamahal. Isang tunay na biyaya na nagmula sa kanyang ama. At sa gabing iyon, umuwi si Mary Grace na mas buo ang loob at mas mataas ang pangarap. Bitbit ang pangakong ipagpapatuloy ang pangarap ng kanyang ama at itaguyod ang karangalang ibinili nito sa kanya. Makalipas ang ilang araw mula nang malaman ni Ginoong Salvador ang sitwasyon ni Mary Grace at ng kanyang ama, hindi na niya napigilang mag-alala sa kalagayan ng mag-ama. Labis siyang naawa kay Mary Grace na sa murang edad ay pasan na ang bigat ng mga responsibilidad. Kaya, nagdesisyon siyang puntahan ang tahanan ni Mary Grace upang personal na makita ang kanilang pamumuhay. Isang umaga, dumaan si Ginoong Salvador sa maliit na bahay ni Mary Grace. Suot ang simpleng damit at may dalang ilang mga grocery bilang pasalubong. Pagdating niya, nakita niya si Mang Ruben sa labas ng bahay. Abalang nag-aayos ng kanyang taxi. Napatingin si Mang Ruben at bahagyang nagulat sa biglaang pagdating ng kanyang matalik na kaibigan. Salvador, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Mang Ruben. Halatang natutuwa, ngunit may halong hiya sa kanyang boses. Kaibigan, gusto ko sanang makita ang iyong tahanan at makausap si Mary Grace. Sagot ni Ginoong Salvador, may malumanay ng ngiti. Nais ko ring makita kung paano ko kayo matutulungan. Marami kang naitulong sa akin noon, Ruben. Hayaan mo naman na ako yung tumulong ngayon. Bahagyang yumuko si Mang Ruben, pilit ikinukubli ang kanyang emosyon. Wala akong hinihinging kapalit, Salvador. Pero kung ang tanging hiling mo ay makita ang aming tahanan, walang problema. Halika, pasok, tuloy ka. Sabi niya at inimbita ang kaibigan sa loob. Pagpasok ni Ginoong Salvador sa loob ng maliit at payak na tahanan, agad niyang napansin ang kasimplihan nito. May ilang mga punit na kortina, ilang kasangkapang luma na, at halos walang laman ang maliit na kabinet sa kusina. Ngunit sa kabila ng lahat, makikita ang pagiging maayos at malinis ng bawat sulok ng bahay. Tanda ng sipag at tiyaga ng mag-ama. Si Mary Grace ay kasalukuyang nagwawali sa kusina at natigilan nang makita ang biglaang pagdating ni Ginoong Salvador. Ginoong Salvador, magandang umaga po. Pasensya na po kung ganito lamang ang aming bahay. Sabi ni Mary Grace na bahagyang nahihiya. Walang anuman, Mary Grace. Sagot ni Ginoong Salvador. Hindi sa laki o gara ng bahay sinusukat ang tagumpay ng isang pamilya, kundi sa malasakit at sipag na naroon. Habang nag-uusap sina Ginoong Salvador at Mary Grace, napansin niyang tila pagod ang dalaga. Ngunit baka sa mukha nito ang determinasyon. Nakita niya kung gaano kaayos at kalinis ang buong paligid. Sa kabila ng kasimplihan nito, at alam niyang iyon ay dahil sa sipag at dedikasyon ni Mary Grace. Pagkalipas ng ilang sandali, muling lumapit si Ginoong Salvador kay Mang Ruben. Ruben, ngayon ko lubos na nauunawaan kung gaano kabigat ang sakripisyong ginagawa mo para sa anak mo. Mahal na mahal ka niya at alam ko sa kabila ng lahat ng hirap, hindi ka niya kailanman bibiguin. Salvador, kahit mahirap, hindi ko kayang sukuan ng aking anak. Sagot ni Mang Ruben, bahagyang nangingilid ang luha. Nagawa ko ang lahat para sa kanya dahil alam kong malayo ang mararating na Mary Grace balang araw. Naramdaman ni Ginoong Salvador ang lalim ng pagmamahal ni Mang Ruben sa kanyang anak at sa sandaling iyon ay lalong tumibay ang kanyang desisyon.
Pagkatapos ng ilang oras na pagkikwentuhan, nagpaalam siya sa mag-ama at nag-iwan ng pangako sa sarili na gagawin niya ang kanyang makakaya upang makatulong sa kanilang pamilya at upang matulungan si Mary Grace na maabot ang kanyang mga pangarap. Sa kanyang pag-alis, dinala niya ang larawan ng simpleng tahanan at ang damdaming nakita sa mag-ama. Ang mga alaala ng sipag, malasakit at pagmamahal. Alam niyang sa mga susunod na hakbang, kailangan niyang maghanda ng plano upang tulungan si Mary Grace na makabalik sa pag-aaral at mabigyan ng pamilya ng mas magandang kinabukasan, nang hindi nasisira ang kanilang dignidad. Pagkatapos ng kanyang pagbisita sa bahay ni Mary Grace, hindi maalis ni Ginoong Salvador ang kanilang kalagayan sa kanyang isip. Muling sumagi sa kanya ang pagmamalaki ni Mang Ruben tungkol sa mga pangarap ni Mary Grace. Alam niyang matalino ang dalaga at may dedikasyon sa pag-aaral. Ngunit ang hirap ng kanilang buhay ang nagiging hadlang para makamit nito ang inaasam na tagumpay. Upang mas maipakita ang kanyang suporta at nang hindi rin mapahiya si Mang Ruben, nag-isip si Ginoong Salvador ng paraan upang matulungan si Mary Grace na makabalik sa eskwela. Nakipag-ugnayan siya sa isang sikat na university na may scholarship program para sa mga kabataang nangangailangan. Gusto niyang tiyakin na may karapatan si Mary Grace sa espesyal na pagkakataong ito. Kaya, inimbitahan niya ang dalaga sa isang espesyal na pagpupulong. Ilang araw matapos ang pagbisita ni Ginoong Salvador sa kanilang bahay, tinawagan niya si Mary Grace at sinabi sa kanya ang tungkol sa isang opportunity. Mary Grace, alam kong mahirap ang sitwasyon niyo na mag-ama, ngunit nais kong maglaan ng isang espesyal na scholarship para sa'yo. Sabi niya sa telepono. Nagulat si Mary Grace. Hindi inaasahan ang alok ni Ginoong Salvador. Talaga po? Ano po ang kailangan kong gawin? Tanong niya, halatang may halong pananabik at kaba sa kanyang boses. Kailangan mo lang sumulat ng isang sanaysay. Paliwanag ni Ginoong Salvador. Isulat mo ang iyong mga pangarap, ang mga pagsubok mo, at kung paano mo nais makapagtapos upang makatulong sa pamilya at sa iba pa. Ang sanaysay na ito ang magsisilbing patunay ng dedikasyon at pagsisikap mo. Agad na nagpasalamat si Mary Grace at pinangakong gagawin ang lahat upang makapasa sa inaasam na scholarship. Nang gabing iyon, sa maliit na mesa sa kanilang bahay, nagsimula siyang magsulat ng kanyang sanaysay. Isinulat niya ang lahat ng kanyang pangarap, ang mga hirap na kanyang pinagdaanan at ang kanyang dedikasyon na makatulong sa kanyang ama at sa kanilang pamilya. Sa bawat salita ay inilahad niya ang kwento ng kanyang buhay. Mula sa pagiging anak ng isang taxi driver, ang kanyang mga sakripisyo bilang isang working student, at ang matinding kagustuhang makapag-aral at makatulong balang araw. Hindi naging madali ang pagsusulat para kay Mary Grace. Sa bawat titik ay bumalik sa kanya ang mga alaala ng kanilang mga pagsubok. Ngunit alam niyang ito ang kanyang pagkakataon na maipakita ang kanyang tunay na layunin at ang kanyang hangarin para sa isang mas maayos na buhay para sa kanilang pamilya. Pagkalipas ng ilang araw, isinabmit ni Mary Grace ang kanyang sanaysay kay Ginoong Salvador. Binasa ni Ginoong Salvador ang bawat salita at habang binabasa niya ito, hindi niya maiwasang mapaluha. Sa loob ng mga simpleng salita ni Mary Grace ay naroon ang kwento ng isang batang puno ng pangarap at ng walang sawang pagmamahal para sa kanyang pamilya. Sa kanyang puso, alam ni Ginoong Salvador na ang scholarship na ito ay para kay Mary Grace. Agad siyang nakapag-ugnayan sa university upang masiguradong matatanggap si Mary Grace at maipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Alam niyang ang bawat hakbang ay isa pang pagkakataon para kay Mary Grace na maabot ang kanyang mga pangarap. At ang sanaysay na iyon ang naging simula ng mas maliwanag na kinabukasan para sa dalaga. Matapos tanggapin ang scholarship, masaya at excited si Mary Grace na simulan muli ang kanyang pag-aaral. Nagdesisyon si Ginoong Salvador na tulungan pa ang pamilya ni Mary Grace sa paraang hindi masyadong halata. Ayaw niyang magbukhang nanghihingi ng tulong si Mang Ruben. Kaya, nag-isip siya ng paraan upang maging mas maayos ang kanilang buhay nang hindi nahihiya si Mang Ruben sa pagtanggap ng tulong. Una, inisip niyang maaaring tulungan ng pamilya sa mga gastusin sa bahay. Sinumulan niya ito sa pamamagitan ng pagbayad ng ilang buwan na kanilang renta ng palihim.
nakipag-ugnayan siya sa may-ari ng inuupahang bahay ni Mang Ruben at siniguradong walang makapagsasabi tungkol sa ginawang pagbabayad. Bilang dagdag na tulong, nagpadala rin siya ng mga grocery items na hindi direktang ipinadala sa bahay ni na Mary Grace. Nagsasaayos siya ng buwan ng supply na ipinapadala sa tindahan malapit sa kanilang lugar. At sinisiguradong babayaran ang mga ito nang hindi na kinakailangan mag-abala pa si Mang Ruben. Sa ganitong paraan, hindi nahihiya ang pamilya. At mas madali nitong napapamahalaan ang kanilang gastusin nang hindi lubusang nararamdaman ang tulong ni Ginoong Salvador. Habang patuloy ang tulong ni Ginoong Salvador, napansin ni Mang Ruben na tila naging mas magaan pa ang kanilang mga gastusin. Nagkaroon na siya ng sapat na oras na makapagpahinga mula sa pamamasada at ang kaunting natitipid ay nagagamit niya upang masuportahan ang pangangailangan sa pag-aaral ni Mary Grace. Bagamat nagtataka siya sa biglaang ginhawa, ipinagpasalamat niya ito at masaya siya na nakatutok ang kanyang anak sa pag-aaral. Sa panig ni Mary Grace, naramdaman niyang mas nakakabawas na ng alalahanin sa bahay, kaya mas nakakapokus siya sa kanyang mga klase. Kahit hindi niya alam ang detalye ng pagtulong ni Ginoong Salvador, alam niyang may patuloy na gumagabay at tumutulong sa kanilang pamilya. Ang hindi niya alam, ang lahat ng ito ay sinakripisyo ng kanyang ama at ng isang mabuting kaibigan upang matupad ang kanyang mga pangarap. Sa simpleng paraang ito, unti-unting na ibabalik ni Ginoong Salvador ang kasaganaan sa buhay ng pamilya ni Mary Grace, habang binibigyan siya ng pagkakataong makapag-aral ng mas maluwag. Sa bawat buwan na lumilipas, natutunan ni Mary Grace na mas pahalagahan ang kanyang edukasyon at mas pinagtibay ng mga pagsubok ang kanyang determinasyon na makamit ang tagumpay. Nang muling mag-aral si Mary Grace, napansin ni Ginoong Salvador na kailangan din ng dalaga ng ilang pangunahing gamit upang magtagumpay sa kanyang pag-aaral. Alam niyang magiging mas madali para kay Mary Grace ang bumalik sa eskwela kung may bago siyang kasuotan at kumpletong gamit sa paaralan. Kaya, inisip niyang magbigay ng mga ito bilang tulong. Isang hapon, ipinatawag niya si Mary Grace sa opisina niya at may inabot na malaking bag. Tahimik na binuksan ni Mary Grace ang bag at napansin niyang may laman itong bagong school supplies. Mga notebook, ballpen, lapis at ilang libro. Kasama din ang isang bagong uniform, sapatos at kahit ilang panglaro at simpleng kasuotan para sa kanyang eskwela at pang-araw-araw na gamit. Mary Grace, alam kong simple lang ang mga bagay na ito, ngunit naisip ko na maaaring makatulong to sa pag-aaral mo. Paliwanag ni Ginoong Salvador. Nais ko lamang masiguradong mayroon kang lahat ng kailangan mo upang maging matagumpay sa iyong landas. Halos hindi makapagsalita si Mary Grace. Bakas ang galak at pasasalamat sa kanyang mukha. Maraming salamat po, Ginoong Salvador. Sabi niya, may luha sa mga mata. Napakalaking tulong po nito sa akin. Hindi ko po alam kung paano ko kayo pasasalamatan. Walang anuman, Mary Grace. Sagot ni Ginoong Salvador nang may ngiti. Ang tanging hiling ko lamang ay ipagpatuloy mo ang iyong pagsusumikap sa pag-aaral. Nasa iyo ang lahat ng kakayahan upang magtagumpay. Nang magbalik siya sa eskwela, ramdam ni Mary Grace ang pag-aalangan dahil sa mga bagong gamit at bagong uniform. Hindi niya maiwasang kabahan sa reaksyon ng mga kaklase. At sa unang araw niya ay may ilang estudyante na nag-uusap-usap at nagtatanong tungkol sa kanyang mga bagong kasuotan. May mga nagtanong kung saan niya nakuha ang mga iyon at kung sino ang nagbigay. Bagaman may ilang estudyante ang tila nagdududa o nangungutya, mas marami ang namangha at nakaramdam ng paghanga sa bagong anyo ni Mary Grace. Sa kanyang kalooban, naramdaman ni Mary Grace ang labis na pasasalamat at inspirasyon. Mas lalo niyang pinagtibay ang loob na pagbutihin ng kanyang pag-aaral. Sa bawat araw na dumarating, isinusuot niya ang mga bagong kasuotan at gamit na may mas mataas na kumpiyansa at may determinasyong patunayan sa lahat na karapat-dapat siya sa bawat oportunidad na ipinagkaloob sa kanya. Sa bawat hakbang na kanyang tinatahak, alam niyang may mga taong naniniwala sa kanyang kakayahan, lalo na si Ginoong Salvador at ang kanyang ama na si Mang Ruben. Habang lumilipas ang mga buwan, mas lalong napapansin ni Lisa ang pagbabago kay Mary Grace. Sa halip na makita siyang nahihirapan o walang magawa, si Mary Grace ngayon ay abala sa pag-aaral
may bagong mga kasuotan, at higit sa lahat, tila mas matatag at masaya. Hindi maikakaila na nagsisimula ng magbunga ang mga sakripisyo at tulong na natatanggap niya mula kay Ginoong Salvador. Ito ang lalo pang nagbigay ng galit at inggit kay Lisa. Isang araw sa eskwela, nakatanggap si Lisa ng balitang labis na nagpaigting ng kanyang selos. Narinig niya mula sa mga kaklase na si Mary Grace ay piniling sumali sa ilang mga aktibidad sa paaralan. Kabilang na ang mga pagsusulat at akademikong kompetisyon. Mabilis na kumalat ang balita na si Mary Grace ay isa sa mga piling estudyante na bibigyan ng pagkilala sa eskwelahan dahil sa kanyang sipag at galing. Si Mary Grace? Siya na ngayon ang pinupuri? Bulong ni Lisa sa kanyang mga kaibigan. Halatang hindi makapaniwala. Isa lang siyang katulong dati, di ba? Paano naging parang reyna siya sa eskwela? Nakaramdam siya ng matinding pagdaramdam. Hindi siya sanay na makita si Mary Grace na nagtatagumpay. Lalo pa, dati ay madali lamang niya itong pinaglalaroan at pinahihirapan sa kanilang tahanan. Ngayon, ang dating simpleng katulong ay isa ng hinaangaan. At mas lalong tumingkad ang kagandahan at kabaitan ni Mary Grace na lalo namang nagpapalubha ng inggit ni Lisa. Isang gabi, habang tahimik na nag-aaral si Mary Grace sa kanyang kwarto, nilapitan siya ni Lisa. May pilit ng ngiti sa kanyang mukha. Mary Grace, parang bigla kang napakaswerte ngayon ah. Sabi ni Lisa, ngunit bakas ang puot sa kanyang mga mata. Binigyan ka na nga ng mga bagong gamit, may scholarship ka pa. Hindi ka ba nagpapasalamat sa lahat ng tulong na natatanggap mo? Oo naman, Lisa. Mahinahong sagot ni Mary Grace, pilit na itinatago ang kanyang pag-aalangan sa kakaibang tono ni Lisa. Napakalaking pasasalamat ko kay Ginoong Salvador at sa lahat ng suporta na binibigay niya sa akin. Pero hindi pa doon nagtapos si Lisa. Pero, hindi ba parang labis-labis na yung tinatanggap mo? Parang ginagamit mo na lang si Ginoong Salvador para makuha lahat ng to eh. Sino ka ba, Mary Grace? Ano bang meron ka na wala kami? Naramdaman ni Mary Grace ang bigat ng salita ni Lisa. Bagaman nais niyang ipagtanggol ang sarili, alam niyang walang mabuting maidudulot ang pakikipagtalo. Kaya, sa halip, ngumiti siya at tumugon ng mahinahon. Wala akong ginusto kundi ang makatulong sa aking ama at magtagumpay para sa aming kinabukasan. Ginagawa ko ang lahat ng ito, Lisa, para sa kanya, hindi para sa pansariling kapakinabangan. Sana ay maunawaan mo. Tila lalo pang naggitngit si Lisa, ngunit wala siyang naisagot. Alam niyang kahit anong gawin niya, hindi niya kayang hadlangan ang progreso ni Mary Grace. Sa kaloob-looban niya, nalamatan ng inggit at galit ang kanyang puso. Ngunit para kay Mary Grace, ang bawat salita ni Lisa ay lalong nagpatatag sa kanyang paniniwala sa sarili. Alam niyang malayo na ang kanyang narating at handa siyang magpatuloy sa kabila ng anumang paninira. Sa bawat araw, mas pinagtibay niya ang pangakong balang araw. Sa kabila ng lahat ng inggit at galit ng iba, ay makakamtan niya ang kanyang pangarap. Isang umaga, habang abala si Mary Grace sa pag-aayos ng kanyang mga gamit para sa klase, lumapit sa kanya si Lisa. May nakakalokong ngiti sa labi. Mary Grace, sabi ni Lisa, naririnig kong sasali ka sa school writing competition. Sabihin mo nga sa akin, paano mo kakayanin yun? Sobrang dami mong ginagawa. Baka hindi mo na kayanin, di ba? Malamig ang tono ng boses ni Lisa, halatang may bahid na pangmamaliit. Ngumiti lamang si Mary Grace. Alam ko pong magiging mahirap, pero kayang-kaya ko po. Salamat sa pag-aalala, Lisa. Sagot niya, tinutumbasan ng mahinahong tono. Napatikom ang bibig ni Lisa. Tila napahiya na hindi niya naigupo si Mary Grace sa kanyang pangungutya. Pero may naisip siya. Isang plano upang masiguradong hindi makakapagsumiti si Mary Grace ng kanyang entry sa kompetisyon. Nang sumapit ang hapon at abala si Mary Grace sa kanyang klase, dahan-dahang pumasok si Lisa sa silid kung saan nakatago ang kwaderno ni Mary Grace na naglalaman ng kanyang sanaysay para sa patimpalak. Napangisi si Lisa habang kinukuha ang kwaderno at sinubukang punitin ng ilang pahina ng sanaysay ni Mary Grace. Ngunit bago pa niya matapos, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Ginoong Salvador.
Lisa, anong ginagawa mo? Tanong ni Ginoong Salvador, halatang nagtataka ngunit may halong pagkabahala sa kanyang tono. Nagulat si Lisa at sa isang iglap, itinago ang punit na mga pahina sa likod ng kanyang damit. Pilit nang umiti kay Ginoong Salvador. Wala po Tito Salvador. Tinutulungan ko lang si Mary Grace sa pag-aayos ng mga gamit niya. Pagsisinungaling niya, sinusubukang maging kalmado. Hindi kumbinsido si Ginoong Salvador, ngunit pinili niyang manahimik. Lisa, sana alam mo ang tama at mali. Alam kong matalino ka pero tandaan mo, ang tunay na kagandahan ay nasa kabutihang loob. Namula si Lisa at nagmamadaling lumabas ng silid. Dala ang kanyang pagkabigo at kahihiyan. Samantala, pagbalik ni Mary Grace sa silid, nagulat siya nang makita ang ilang punit na pahina sa kanyang kwaderno. Ngunit sa halip na magalit o mangamba, agad siyang nagsimula muling magsulat. Muling binubuo ang kanyang sanaysay na mas pinaghusay pa upang hindi mapigilan ng kahit sino ang kanyang determinasyon. Sa pagtatapos ng araw, naisumite ni Mary Grace ang kanyang sanaysay. Nang lumabas ang resulta ng kompetisyon, napili ang kanyang akda bilang isa sa pinakamahusay, bagay na lalo pang nagpainit ng loob ni Lisa. Ngunit sa bawat pagtatangka niyang pabagsakin si Mary Grace, mas lalo lang tumatatag ang dalaga, na may mas maliwanag na pananaw at mas matibay na hangarin na ipagpatuloy ang kanyang mga pangarap. Nanatili si Mary Grace sa kanyang landas. Alam niyang kahit anong sabotahe ang gawin ni Lisa, ang kanyang kasipagan at kabutihang loob ang patuloy na magdadala sa kanya sa tagumpay. Ilang taon ang lumipas at si Mary Grace ay matagumpay na nakapagtapos ng kanyang pag-aaral sa ilalim ng scholarship ni Ginoong Salvador. Dahil sa kanyang sipag at dedikasyon, nakilala siya sa larangan ng pagsusulat at journalism. Agad siyang nakahanap ng trabaho sa isang kilalang pahayagan. Unti-unti, naabot niya ang kanyang mga pangarap at naging inspirasyon ng marami, lalo na ng mga batang nangangarap at nagsusumikap sa kabila ng kahirapan. Habang umaangat ang kanyang karera, hindi nakalimutan ni Mary Grace ang kanyang pinagmulan at ang mga taong tumulong sa kanya. Binayaran niya ang lahat ng utang ng kanilang pamilya at itinayo ang isang maliit ngunit maayos na negosyo para kay Mang Ruben, na sa wakas ay nakapagpahinga na mula sa pamamasada. Napansin ni Mang Ruben ang ngiti ng kanyang anak tuwing nakikita niya ang kanilang unti-unting pag-angat sa buhay. At sa kanyang puso, alam niyang ang bawat sakripisyo ay naging sulit. Isang gabi, sa kanilang bagong tahanan, tahimik na nag-uusap sina Mary Grace at ang kanyang ama sa balkonahe. Pa, natupad na rin po ang mga pangarap natin. Sabi ni Mary Grace, hawak ang kamay ng kanyang ama habang nakatingin sa mga bituin. Lahat ng to ay dahil sa sakripisyo at pagmamahal mo. Pumatak ang luha ni Mang Ruben, ngunit may ngiti sa kanyang mukha. Anak, ako ang dapat magpasalamat sa iyo. Lahat ng to, nagawa mo ng may dangal at malasakit. Masaya ako at masaya na rin ako para sa sarili ko. Dahil alam kong napalaki kita ng tama. Samantala, si Ginoong Salvador, na ngayon ay tinuturing ng parte ng kanilang pamilya, ay madalas bumisita sa kanila. Sa tuwing binibisita sila, nadarama niyang hindi na siya ang tumutulong kundi isa ng bahagi ng kwento ng tagumpay ni na Mary Grace at Mang Ruben. Masaya niyang nakikita ang pag-angat ng kanyang matalik na kaibigan at ng anak nitong si Mary Grace. At si Lisa, nakatagpo rin siya ng sarili niyang landas. Bagamat kailangan niyang dumaan sa maraming pagsubok upang matutunan ang tunay na kahulugan ng kabutihang loob at paggalang sa kapwa. Sa huli, nakipag-ayos siya kay Mary Grace at humingi ng tawad sa lahat ng kanyang nagawa. Tinanggap ito ni Mary Grace ng may bukas na puso. Dahil alam niyang ang tagumpay ay mas matamis kapag ito ay walang dinadalang poot o galit sa puso. Sa bawat paglipas ng taon, si Mary Grace ay nagpatuloy sa kanyang misyon na magbigay inspirasyon at tumulong sa mga nangangailangan. Nagbibigay liwanag sa kanyang komunidad at nagiging halimbawa ng isang taong hindi nagpadaik sa hirap ng buhay. Sa simpleng tahanan na minsang kanilang pinangarap, ngayon ay puno ng pagmamahal, kasiyahan
at kasaganahan ang kanilang buhay. At sa huli, naging buhay na halimbawa si Mary Grace at ang kanyang pamilya na sa kabila ng hirap, ang sipag, dedikasyon at malasakit sa pamilya ang tunay na susi sa magandang kinabukasan.